Christmas. But I want to say Happy New Year. Happy New Year. So, good morning, everyone. My prayer is 2025 stays that God will make us more on fire with God, serving God more on fire. And the fire that God has put in our hearts will not decrease, but it will increase all the more. It will increase all the more. Kasama pa ini, let's pray that God will make us on fire. We need a fire. In spite of the fact that right now it's very cold. To make it warm, you need the fire. You need the fire of the Holy Spirit. So that's my prayer for 2025. And I'd like to invite every one of you to join with me, invite you to eat with me on Christmas on December 24. Everyone is welcome to the house. I'm just kidding. No. Wala po din sa Christmas until New Year's. Ang Pastor Chris will preach, Pastor Gina will preach, Pastor Bembem will preach, and Pastor Joseph. Si Bembem mayo magwali. Okay? We'll preach there. Tani kong lang din siya. Galing kay Kapayan Guarata, kaliwa isang kong lang din. Pero ang kong lang din sa Purisima, wala kang pasar sa CPA. Wala na kong lang din pasar. Meron lang pakalato si Jesus. Pero amin, may kong lang din niya pasar. Hindi sa Purisima, sa University of the Philippines, Visayas. Sirin ka, bahay sa pakalato. I know that you cannot put your trust in your ability. This is because of Jesus. We cannot say that, because I'm astute, I'm smart, that's why I passed the whole exam. Listen to this. Without God, you are nothing and you can do it. So, all the glory belongs to Jesus. So, this morning I'll be speaking about how to keep burning for God. How to keep burning for God this 2025. Kaya salamat ka, nagkakalayo ako, may nag-spark sa inyo, but we need to fuel that fire so that that fire will not die down. Okay, I believe that God wants to empower His people, to have that power not from our own mind, it's from the Holy Spirit. In Zechariah 6 says, not by might nor but by my Spirit. All that is Spirit. Spirit says the Lord. So I believe that God wants to empower His people to fight back. But many people have been dependent on somebody else to deliver them from their problems, from their struggles, from the battle that they are facing right now. Because I believe no matter in the days, life is a fun. Life is a fun. And we need to win that fight. I believe Jesus won not just only the battle, He won the war. And because of that, we could say and make a conclusion, this is an absolute conclusion, that we can win the war as well because our Commander-in-Chief won the war. His name is Jesus. And every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Palakpakan natin Jesus. We need to depend on God. Since in 2025, we need to depend on God because we don't know what the future holds. But we know who holds our future. And His name is Jesus. I don't know what will happen in our economy. What will happen in the next election? I have no idea. But God knows. Because He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. So we need to depend on God. Because we are not fighting against
rulers and principalities in the heavenly realm. What we are fighting, hindi lang natural, but most of all, the spiritual. Because according to 2 Corinthians chapter 10, verse 4, I don't know if I quote that verse there. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, para hiwayon, to lose themselves from chains and bondages. Para hiwayon sila sa mga kanina na kapos sa iyo. Now, the text that we have this morning is speaking about how to keep burning for God. It's on Acts 28, verses 1 to 5. Open your Bible there. Acts 28, verse 1 to 5. Acts 28. Ang verse ng Singaporean, X. Open your Bible in the book of X. Ang verse ng Pinoy, Acts. Sabi sa ano yun? It is the Bible. So, forget about the pronunciation. Let's settle the pronunciation in heaven. Amen? Because the right pronunciation is the Filipino pronunciation. Pagawin ko sila. Amen? Naintindihan mo lahat ng bakbasang sa bakbasang gano'n. Pagkakabal sila na inanong-tigan. Kung na yan sila maghambal sa inday. Ilang maghambal? Inday. Okay? So, my handsy. So, lain din ang accent. Alright? So, before we read Acts 28 verses 1 to 5, let's pray. Lord, we trust in this service. We trust in Lord God. This gathering that we have, this is not about us, this is about you. When we welcome you, we need the Holy Spirit. We need the anointing. We need the power of our hand. Lord God, put words in our mouth and open our ears to hear your word. And we will apply it in our lives to change us from glory to glory. Bless us today, Lord. We trust you everything. This is our prayer in Jesus' name. Ang talaga tapos ko na alas 11. Because I need to go. Is that okay? Okay? I have 5 minutes. And then go ahead. What do you question, huh? I will finish this in 30 minutes and 1 hour. Alright, so let's read. Verse 1. Once safely on shore, we found out that the island was called Malta. The island was called Malta. The islanders showed us unusual kindness. The islanders showed us unusual kindness. They built a fire. Kung sila sa kalayo, they built a fire and welcomed us all because it was rainy and cold. Like yesterday, it was raining. And because it's raining, it was cold. So raining and cold. But in verse 3, Paul gathered a pile of brushwood or sticks in other translation, and as he put it on the fire, a manhole, a viper, driven up by the heat, fastened itself on his head. When the islanders saw the snake hanging from his head, they said to each other, "This man must be a murderer, for though he escaped from the sea." Because the one that you about of this in chapter 27, who will experience shipwreck. Ang baroto ni Pablo doon, nagalakad sa missionary journey, na shipwreck. Wasak ang baroto. And then, Paul experienced storm. Shipwreck and storm. Duwag klase na, if you will go back to chapter 36,
Pablo, kag wala sa mga patay. Listen to this. May bagyo, may shipwreck, may ulan. Okay? Tandaan nyo na, may storm, may shipwreck, at may ulan. Okay? At si Pablo, ano yung mga ginagawa niya? Before, in verse 28, Paul built fire on this island that he landed, the island of Malta. Nag-amal ng Bible that Paul was a prisoner and suffered shipwreck and endured a storm. And at the time he was building a fire, listen to this. That time kasi Pablo, nag-aupla sa kalayo, it was raining. Sabi ng mahupos, magbitaw, mawala sa atok o mahupos na kalayo. Gaulan o walang gaulan? O walang gaulan. Ang ibang sa atok kung gaulan, wala kalayo sa pagkanto sa simbahan. Hello? I keep on praying that every Sunday it will not rain. Why? Ay kung magulan, ang ibang tunaw. And number sa Bible, you are the salt of the earth and the light of the world. So nang nagahamalasa, biskan ng ulan, hindi ako matuna, balik-balik. Raining. If it's raining, that's not the best time and place or environment for building a fire. Listen to this. Sino gusto na magdaba-daba ikaw permi kung may kalayo ka sa pagalangan sa Ginoo? Sige namin. Listen to this. You will burn for God to the degree. You will burn for God to the degree that you will overcome excuses. You cannot grow spiritually if you cannot overcome excuses. Because sometimes excuses are not a reason. Sometimes excuses are not valid. Hello? Abali mo kami yung congratulations in spite of the rain last night, you are here. Abali sa doon, dali ba yung ako, mabis ka kaulan, kagabi, akin ka. You will be on fire for God to the degree that you will overcome excuses. I want to give you some points of principle this morning. How to become on fire. How to keep burning for God. If you want to be on fire for God, you need to overcome excuses. The excuses, listen to this, the excuses that the devil will use. Number one, write this down. The storm. Storm. And I will discuss that later. Number two, excuse is the shipwreck. Ibig sabihin siya, itananin mo, bagyo, dawasak ang iyasakayan. Ikatatlo, ulan. A storm, pastor, ano yung nag-storm? Wala pa man po, wala pa man storm, subong ilmi pala. Salamat, why nag-storm? Dito sa ibang lugar, nag-storm, nag-flash flood, yung mga nagkalamatay. At tanda ka mo, 2020 itong ibahagi natin. Hindi na ako kawin ng baha, kinagkakabudlay ang laba ng kabudlay ng Tibyo. Amen? Pero kapasalamat kita sa ito. Ang baha, basta may video negatibo ng epekto, may positibo man. Ay sa pagbaha, nakatilaw kita sa mga bagos sa mga nagaranon. Hello? Ang bagos, hindi sa puno. Diba sa dalan ng bagos? Yung isa sinitingan dalan ako, damo nagapaglampa. Ang among ng tiyempo, ang ginhawa ko tanan bagos. Alam
He doesn't seem to answer your prayer. Pinasubok sa inyong may kinapangay. Wala kinasabat sa Diyos. Amo na bagyo. Hello? Ako naman kung anong storm sa life ko. The storm is when I was diagnosed that I have problem in my liver. Bagyo ito yan. I want naman sa tanan na kung nakakutod ako lang. Ikanta mo lang, I was born this way. I don't know what's it. I was born this way. And it is a factory defect. Ang ako, wala symptoms. Wala kanan. Ay nalagani. Tungod sa bato, nag-ultrasound ako, nakita ang bato, ano may nakita man talaga. Dito kayo nabalan kayo na may problema ang hapon atay. Hindi pa mo ngadaan para kaon atay. O hindi ko na namin magkakaon sa atay. And I struggled because of my illness. I struggled with burning for God, Lord. God, ako pa na nagpastor, ako na nagdalagan sa iyo, ako pa natubuhan sa iyo. Why me, Lord of all people? Nakarelate ka mo sa ako? Bakit ako pa? May mga kaso na ka mo na sumunod at siling ka mo, bakit ako pa? Bakit sa tanan ng tao, ang asawa ko pa itubuhan sa iyo? Bakit sa tanan ng tao, ang bana ko pa itubuhan sa iyo? Isa na sa mga bagyo sa atong kabuhay. I struggle with being on fire for God because of my condition. Ang nagasiling na lang ni mo, iba na, hindi na makalagad sa Diyos. Stop na na and curse your God and die. Suggestions of wife ni Job. Curse your God and die, Job. Why not remain loyal and faithful to your God? Kita mo na mga iyak mo sa panin mo. If I were you, Job, curse your God and die. Well, how about you, Job? Don't wait. Naked I came from my mother's womb. Naked I will depart. Siling niya, pagkatapos ko magwa, siling pagtilaw, naging kaangay ako sa bulawan. Nabasa yun sa Job, sa likod ng Job. Pagkatapos ako tilawan sa Diyos, I will come out as gold. Pagano ka po ang bulawan para naging puraw, kinapurge sa fire. Kung may mga storms ang sumong sa inyo life, nakatubago tayo sa 2025, listen to this. Don't give up. I want you to be on fire serving God. Samtang may kusog pa kita at may kabako. And I made up my mind. Abang mo, patay na akong patay. Daw hindi ako mapatay sa ano. Tutay ako mapatay sa ulo. Hello? Ang ba sa mga kaaway ko, patay na rin sa. Ang ba sa mga akyan ko, pangabuluan mo lang sa, because he's my friend. Pero ang mga kaaway ko, patyan na sa. Patyan. Listen to this. Basta nalagad ka sa Diyos, budlay ka pa Diyos. Lama ka na ito sa Jesus. That's why, if you want long life, if you want to prolong your life, serve God. Because if you are not serving God, and you don't know your purpose on this planet Earth, you are simply consuming and occupying space. That's why Rick Warren said, what on earth am I here for? What on earth am I here for? So I made up my mind. I keep serving my God. I keep serving, but keep being on fire serving God. Some people's passion
for God, tingin ako, kung ginawa na natin pala kita, kung hindi ka maghalon, some people's passion for God is quenched. Na-quench tayo, namatay because of disappointment and unanswered prayer. Why did God allow this to happen? Why He didn't deliver me? Wala naman akong pinahiway. Naman din allow mo din ako sa akin. But I want to encourage you today. Listen to this. There are some battles that God will deliver you from. And there are some battles He delivers you through. That God will see you through. Put that in your mind. No matter what you're facing right now, God will see you through. God will finish that. And you will come out victorious. Amen? Naman ako mga pakto bilang Kristohano. Christian faith is not a bridge over troubled water. Have you heard that song? Christian faith is not a bridge over troubled water. Sometimes Christian's faith is the path right through there because our Savior, listen to this. Diyos sa milagro, naglakad si Jesus sa tubig. Naglakad si Jesus sa tubig. Nagsubong ang sili ng iba. Hindi ako kompleto ganyan. Ayaw. Hindi, buhay ko. Tapos ang doktor, may harap pa, pero wala na progress. Ayaw galing ka na, diagnose ka na, at least may tulong ko. Ay buhay, pakipon na lang ko, nagdahok ng check ko, nag-ilo na mata ko, ang subi na. Listen to this. There are unexplained situations in our lives. May mga situation na you cannot explain. And if you can explain them, you are good. Because His thoughts are higher than our thoughts, and His ways are wiser than ours. He knows what He's doing. Gusto may mga pamangko. Lord, I don't know why this person died. I cannot explain that. We've been praying for her. We've been praying for him. Pero, namatay siya. I cannot explain that. Dahil ang Diyos ang nakakot sa ato. Amen? Kung hindi ko man na-explain naman, hindi masabat sa Diyos ang atong pangamoy. But I know one thing. If you listen to the lie of the enemy, he will kill your fat. Kung mamatid ka sa putik sa yawa, ang kalayo ng inibutang sa Diyos ay sa pangalangan sa Diyos, manulang. Manunin ako pangalangan. Why? Because the devil walks around with the extinguisher, fire extinguisher. And one of them is offense. Offense against God. Pila sa inyo, makakino na masunog nila sa Diyos. Lord, na masunog, hindi ko sa inyo. Hindi alam mo, nagikuha ko sa mama ko, sa papa ko, sa tula ko. O nga ba, wala ko yung mapasang sa boarding sa masunog. Naman, iputo mo ako ni Diyos. Basta Diyos, hindi ako lang paputo sa iyo ni Diyos. Every person, sooner or later, every man of God, may mga pangamoy nila na hindi alay masabat sa Diyos sa Espiritu. Sa atong kabuhi, may aking diyan na kinahanglan nato ng Panginoon. Maybe
your excuses is not the story. Pero malaking yung mga utang at yung excuses. So number one excuse, storm. Pero the daming storm. I don't know what storm you're facing. Huli ka doon. I don't know your struggles, I don't know your problems. I don't know ilang utang. I have no idea. If your problem is financial, if your problem is physical, you need healing. And sometimes emotion. You need to have unity in your family. You need to forgive one another in your family. This is Christmas. This is the time that we need to restore our relationship. Number one excuse, ano nga din? Number two, write this down. Your excuse, number two excuse is a shipper. The reason you're not burning for God is because the ship that is supposed to take you from point A to point B. Kaamoy sa una ang bago maging blessed ikaw. This is a ship that God bless you with, and you testify about the goodness of God. But sad to say, you have right now, you experience shipwreck. Ang negosyo mo nagdaw, ang trabaho mo wala ka, nagbigado ka, your business hit a bankruptcy. Now, that ship used to provide for you, and then all of a sudden, the manna stops. How would you face that situation? I have it. How would you face your problem if your problem is your face? Every time you look at the mirror and you talk to yourself, you tell yourself, oh, boy, you're ugly. No. Listen to this. Don't you know that you are handsome and beautiful in the eyes of God because you are fearfully and wonderfully made by God? Una-una nakambal ang mama mo. Amen? At least pinapalagan ni mama kung walang bahay ka. Pero ang mama, dapat niya sa mata, nagwapo. Amen? Ay kung hindi siya magpasukot, uwi sa kanta, atong mana daw na ako sa mapis ko. Sure. Tingin niyo po. The manna stops. Kapag naman anong manna? Sa time ni Moses, sa nag-Exodus sila, nag-Exodus, ang ipakawag sila every morning, manna from heaven. Tandaan niyo, to just remember that. But listen to this. There was a time that manna stops. Why? Dapat stop ang manna. Because listen, the promise of God is not manna. The promise of God is milk and honey to the promised land. If God remove the manna from you because He's preparing
tulungan sa iyong mga katao. Kaya sa nasugod ka sa Diyos, Lord, na magilutan mo ang mana. Pagkat Diyos, na may ginaaman po mamas namin sa inyo. When God closes the door, He opens the windows. Hindi na tamo. Pero tao ang bintana. May mga chip mo i-close na rin sa Diyos. Ako magkatumbang Hello? Napati ka ba? Diyos pinagawa?
ay sumbong. Ato na sa bagyo. Pero sumbong, uwi pa ako. Bukas dati, magyahin ako. Sumbong, mag-drive ako karon. Tapos kuwali, makiyong-kiyong lang ko, pag mag-drive na ko. Ay bukas, I will go to the other side of the world. If it's adlaw diri kag dito. So that's why from my heart I'd like to invite you to join with me on Christmas Eve in that house. Okay? My body is not there, but my spirit is there. Wala yung kaso sa ako ng isang sipa. Pasok mo. Pasensya mo. Pasok mo ha. May kong kasi. Kung pasok mo siya wala na akong lawas. Ako ng spirito akat na. Alam mo. Hindi yun. Once wala ng espiritu mo sa lawas mo, patay ka na na. Walang isang patay ka na simba. Amen? So kasi tawag ng tiyaw-tiyawan. Tinatiyawan ko mga kilala. But I want to remind you that sometimes when God removes one thing, when God removes one thing, it is because He is preparing to bring something better. Something better. Kung wala siya Diyos, siya na hindi perfect sa iyo. Kaya ko, mas marami sa iyo. God did not remove manna to punish Israelites, to punish Israel. He removed manna because He never promised manna. He promised milk. He promised milk and honey. Manna was just a temporary provision. Milk and honey they were heaven. Ang ilan na kung sa para pa-trajectory sa tila journey is going to the milk and honey. Not just stay in the desert and rely on the manna. That's why yung mga bata, kung kayo mo sa sa inyong manahon sa inyong dinikanan. Pagtrabaho ka mo. Amen? Sa lupa ni mga Krista. Nakamatay sa ako, dinikanan mo. No? Eh, kinala mo ng friend ko din. Dapat po ng mas malayo. Sa mga bata, mga pamilya. Isa sa bata. Siya sa ako pa rin ang Krista. Kaya ako, dinikanan po sa kawang. Basta sa mundo. Ang ilang mundo. Napatay. At may limpay sa. Pero antes na patay ang tatay at nanay, dako gasto sa ospital. So ang tanan na mana na upos paligya, walang sasambay ni mana. Saan siya na? Nakabot ko sa chimpo, kapatay niya, hindi ka na naman masuot. That's why duhay ko mga buyo, kapatay na niyo ginikanan. Ang natabo sa iya, nagbiyahe, hindi na nasusunod na tricycle. Sa nagbiyahe ng tricycle, nagmasakit man siya. Subong, patay na siya. Ang indin sa tantan, patay. So bali, pakabuyo ka po, katakaan sa palaway, kakabuhin yung ginikanan. Samtang ginaubin nyo sila, at gina-honor nyo sila, at they promise sa Bible, this is the commandment with a promise, you're going to have long life. If you honor your parents, your mother and your father, you will have long life. So, hindi ka mo mag-blame sa Diyos, ikuha sa Diyos ang mana because gina-prepare ikaw sa Diyos. He is preparing for God
Espiritu, start. Pili ka sa provision ka lang o ada kinamalan mo, nalalanggamanan o nag-aawas ang kauswagan sa kabuhin. Kahapon na chance ako ng friend ko sa Scotland. Siya, I want to see you 2020. I can't wait for that time. And I told him, I'm coming also to you today in 2026. See, if you will go to the UK in 2026, I want you to come to Scotland. So our next project for 2026 is your program pulong-pulong na ako, hindi ko makulang ng printing. Kaya ang bago sa alam ko, sa kasarangan paligadi mo, maalala mo. Ay kung di ulang ako, hindi ako malagaw. Ano po ang kwarta ni mami ko, hindi ako magtanong. Hindi ako magtanong. Ano po ang kwarta ni mami ko, hindi ko magastoon. Natulan makantong sa ito. So, gastoon ko na lang. Okay. Smart? Smart. So, okay. See you 2026. See you somewhere in the future. And I'm looking much better than I'm looking right now. Stronger, better, wider. So God is preparing us. This is not my shepherd. Ikuha na ito kinasaligan mo na baruto. Because He is preparing you to prosper. Kung na namin prosper. Gusto ko na namin na kita makasinso. Baka na December, ako kapakanan. Hindi nga. Gusto mo okay man na. Pero ano update mo? Sa December, ako naman ang tagaan. Dahil yung kakit. It's more blessed to give than to receive. Amen? Pero kamo dito na narinig. Ay iba na kalabsit na nakakuha sa mga nagtawag sila sa tumapanis. Ilang? Hindi ko malipatan, kami invite nyo. Ano ang bigyan next year? Kita na. Ako yung kita para makakulong sila. Ako hindi na sila magpinakaway sa picture. Malhambal-hambal sa ako sa tapos na. So, Tommy, kuyapan mo lang picture. Ang isang naman, hindi mo kakapon. Alam mo na yung walang kakapon, hindi mo na sumulong. Paano ka niya wala kakaon sa picture, wala kinahinglan. Hello? Kaya ang ibang kinahinglan, hindi sa sukat kakaon sa picture, kundi ka nakita niya, kung ano lang ang nabilin sa picture. Ay, okay. Number 1, storm. Number 2, shipwreck. Number 3, excuse. Rain. Rain. The greatest excuse the Christians face that quenches their flame for God, their fire for God, is the rain. The rain. Ako naging sukatan ni Pablo eh. Bagyo, shipwreck, rain. The rain, if you think logically, kills fire. Papatay pa niya kalayo naman kan. If it's raining, pabudlay, magpasiga sa kalayo. Ilan sa'yo nakakitig mabasa yung kahoy. Ilan sa ang kaaging na pagululutot ka na sa buyo.
si Bagyo at si Hangin kung sino makapalako sa kahoy. Pero sa Bagyo. Natuman ko gusto ka ng hangin. Kapit ako sa kahoy. Ay, nagpapalako si Bagyo sa kahoy. Hari si Hangin. Ang ipumula sa hangin, ipanay-hinay na ulo. Hinduyan yan ako. At sa kanan, kung sa hinduyan yan sa ako, na taon na pinatuyuan ako sa uli. Di pala kinagiliili ka sa namin na akin. Natulugan ako ng mo. Pagtulog sa mga nakita sa hangin na natulugan niya ako. Bigla na sa kuyot lang ako. So, sino makusok? Ang hangin lang o bagyo? Ano ba may hangin? Pati nyo, ang mga sala, hindi siya kami nalakuhan na ito. Amen? Na mga gamay-gamay na sigarilyo, gamay-gamay na inom, gamay-gamay na gamay malang inom. Pero doon lang, sa kamay na, hindi ka na kontento. Ay, meron isa ng katatay. Sorry. Ay, wala ko ilang patawan mo kayo. Isa na lang yung katatay. Sa muli na. Mucho na. Sa muli. Pag-ilis na, sa pisa, kapit. Basta ka na. Di na kung isa ang mga atin sa tuwa kasako ka siya. Huwag gamay-gamay na sa siya. Hello? Ang mga ikita, di kapal. Amen. Mga atin. Mga pamag. At ang naninang namin, kakaanin ka agad. Sa mga personal one, mga
sa counselor na some of those things need discipleship. But one thing the devil wants to do is he wants to use, gusto sa iyo, gamitin ang ulan in your life. At maghahatag sa false idea that if you stop the rain, then you should build the fire. Listen to this. Listen to this. Don't wait that the rain must stop. Even though it's raining, even though you are not perfect, you can serve God. Don't wait for the rain to stop and then start serving God. Lord, I will not serve you, Lord, because I'm not perfect. Listen to this. I'm not asking you, ladies and gentlemen, I'm not perfect. But perfection is not one of the requirements for us to serve God. All of us are sinners. Magsasala. Oh, Lord, I will not pay my tithes. I will not join the evening prayer meeting because I'm not perfect. And who's perfect here? In spite of the fact that your name is perfect, you are not perfect. So don't wait for the rain to stop and then start making the fire and start serving God. No way. It will not happen. It gives you false idea. If you stop the rain, you should build a fire. But this is but go build a fire when it takes you. Sometimes the ulan, di kalayuhan ko, di ba? Tingnan mo. In Galatians 5:16-17, I say then, walk in the Spirit and you shall fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit against the flesh. These are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Pero kung kaaway, hindi ang flesh at spirit. Kapalipan mo, ang punta na gusto ko ba, hindi ko ba. Pero ang punta na gusto ko ba, hindi ko ba. Ang punta na hindi ko gusto ba, na ba. There is a matter. Anyway, the flesh and the spirit. The lies ang puting sa yawa is to get rid of the rain if we can build a fire. But you must understand this, that you will never be able to get rid of the rain until you build a fire. Don't wait. Mamabuling tanda na yun. Tingnan mo. Kung inyo lang nagbitan lang sa pagsimbahan niyo yung ulan, gahot din ka Domingo ka nagkamulan. Hello? Build the fire even if it's raining. Come to church even if you are doubting. Come to church even though you are hurting. Come to church even though you are offended. Don't stop going to church. Don't give up to have a church and have a fellowship with one another. Come to church even if you are grieving the subuan ka. Come to church even you are broke. Wala ka ng kwarta, putoy mo negosyo. Come to church even if you are high. Iskan, hubog ka ba kung hindi ka nikasunod.
you will be made whole. Once matalo mo sa Diyos, you will be made. You need to overcome excuses in your life. Beat your excuses. Be an overcomer against excuses. At sa verse 2 kanina, kaya ko, close to that. Sa verse 2, the islanders, can we flash this way? Verse 2, the islanders showed us unusual time. The islanders, they built a fire. Kung it was strange, yun na kayo po, yun na islanders muna, nagtupala ko sa isla sa Malta. And he don't know these islanders. They built a fire and welcomed us all because it was raining and maluloy ang mga islanders. All gathered a pile of brushwood, and as he put it on the fire, a fire driven out by the heat fastened itself on his hand. So let's do this. Someone will always kindle your fire. May araw niya ginagamit ang Diyos na magpasigas sa kalayo sa iyong kabuhay. Only your bundle of sticks keeps it burning. May masmart sa kalayo, pero dapat may kahoy ka. Ako na fire will keep burning. Sticks keep burning. God, listen to this. Kakapos ang siguro. Ikaw di alaw. Ikaw di siyo mo rin. Listen carefully. Kamu nga naglalap sa mga ignited, mga conferences, sa mga seminar. Naging punong taso na series na pupunta mo sa inyo. Listen carefully. God will use the conference to kindle the fire in your life. But only your choices and the wounds that you have will keep it burning. Dito sa conference, nagsiling pa ako, fire, 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 fire! Those conferences, kindle the fire, or spark the fire. But you need to keep the fire burning. God will use a sour cloud to kindle it, but it does not keep burning because somebody kindled it. You have to find your own dry woods, no sticks. Para nagsigi ang kalayo, hinahanglan ng kahoy na dinamidamo sa iya. Pag-atin mo sa encounter ka, dali-dali-dali, nag-spark ka, nag-spark. Gahala ka, kaya gusto ka na tumingo, kada-gawin mo na lang, ay nagkalayo pa. Pero kung wala ka na sa kahoy na ikalo, ang kalayo, mga palay-palay na. Ang nakaintindi, ang malaman. God will use the summer come, but it does not keep burning because somebody kindled. You have to find your own devices. The natives, it could be pastors, itong mga tao dito sa island sa Malta, mga natives, mga islanders. It could be pastors, apostles, teacher, a leader in house church, somebody that sparked and kindled it, and you were burning for 72 hours. But after 72 hours, the emotion is different. The emotion will fade. That's why ang bago sa iyo, ako malinis. Basta may bago, you need to do the consolidation process. Because after 72 hours, kung hindi ka rin sila mapalawa, ang fire will fade away. The fire will fade away. Did you hear what I said? Hindi ka, nag-isip ka ba? Nag-isip ka. Hallelujah. Pero after bisita nila, ano tayo?
encounter God with susunod mga lupa ng siguro. Is that right? Kaya mo makalingan, gawa ka bulan. Di na. Why nakalayo? Kapal mo, I am just messed up. Messed up ka na. Tapos ang tanong, when is the next conference, Pastor? Patin ko, saan ko naman na? When is the next summer talk? When is the next encounter going to be? Where is that preacher? Where is Pastor Chris? Oh. I don't know si Pastor Chris. Patayin ka na. Because I need another kindling. I need another spark. Ang spark plug sa motor, napaspark lang. Is that correct? Pero kung wala gasolina, ang patay ng spark plug kayo. At magpuli kita din na malaga na ako masinggit na dahil sa akin. Fire! Tinutang na talaga ka. Ang sigit sa yawa, ceasefire! Hindi ko siya likod. Why mo dati ka ginagal, hindi ka nabulan sa conference? Why ka ginagal ka nabulan ng bayan ng kita? Basta na naman kita may alam mo kung nakatang talaga matutuhan, biological speaking, pinakakong talaga. Bakit hindi pwede? Kasi unay, summarize na. Ano ang mga sticks? Ano ang mga brush notes? Isa. Number one, pang-romantic din na, pagkalayo. Hindi ka, next time, isa din. Pero ba tumpa ako? Ihas ako tumpa pa. Hello? Ba, ipansay mo kami, may nilay na, may nilay na, singit amen. Apa yang ibu? God called the ministers to candle the fire and he has anointed the missionaries. Yung tawag sa Diyos ng pastor parang candle, fire. But God has anointed you sa pag-ibon sa tao to gather seeds, to refuel or to fuel that fire. So ano yung mga gasolina sa kalayo mo? At sa pag-ibig pagkabahagi ng gasolina. Kailan na? Number one, asa lang mo niya. Number one, promise, Number one, prayer. Why prayer? Mas sabi na ako mag-pray. Tawag ko na ako, ito pa kamuyo. Kapal ako. Why ka mo ka pa kamuyo? Kaya kapal mo. Saan ka hindi? Mas hindi mo kumapakamuyo. Ako pa! Smart mo yan mo. So, paano na ko yung siguro kung makamuyo. Tapos na nakapala sa ako, uwi ko ito kasi kanya wala sa oxygen. Ako pa. Kaya ko sa tubig, wala sa compressed air. Paano yan mo? May stop ko yung oxygen. Pag nangyayalaan na po kanya ko sa ospital, nagkaroon ako sa ilong mo. Oxygen ka. Bayan ka mo mahal, tama? Ay, subukan
cry. For if this statement might offend you, the real reason you don't pray is not because you are busy. No, that's not the real point. You are not praying because you are proud. Because prayer is not important. Even Jesus set an example to us. He prayed early in the morning. He went to a solitary place and he prayed. Just to remember that before Jesus, before his crucifixion, he went to the Garden of Gethsemane, where his sweats turned into blood. Natutunan niyo na ang storya. And Jesus said, while he's praying to the Father, Father, if possible, take this cup from me. But Jesus said, not my will, but your will be done. Unless the kernel of wood falls to the ground and dies, it will remain only as you can see, but if it dies, it will produce innocence. Siya, kung hindi ang mamatay, ang pinihing malaman mo sa tulad ng mamatay, hindi niya mag-producer sa tao pamilya. Pero kung mamatay, hindi pinihing, mag-producer din siya ng pamilya. Tungkol sa kamatayon ni Jesus, hindi lang isa ang anak sa Father. Mga anak na kita sa atong Diyos. Hallelujah. So the real reason you don't pray is not because you're busy. The real reason is because you're proud. If you kung nag-imo pa na ang sinindi sa sarap, may kinakarakson, alam ka sa muslim, may kinakarakson. Kagibalik ka, alam ako, nagpupuan sa series. Tingin mo, ang imo kasako, hinapoy mo sa bintana, ang nagdalagan ka sa iyong bata. Kamu ng Diyos, mas hindi ka na may isip, I have no time for you. I will not pray. Okay. You don't delight to listen to me, time will come, I will not listen to you. I wasn't praying. Busyness is not the problem. The real problem is you think that you can do it without God. So we need to fuel the fire. Because prayer is a cry. You cry before God. Prayer is a conversation. You pour out your heart to Him. You express your love to Jesus. I cannot survive the pastorate if I will not pray. It's not easy to become a pastor. I want to have a happy every day. Because many times I don't feel like preaching. I don't feel like praying. But I have to. Prayer is a conversation. But a lot of times before prayer, it becomes a delight. Para maging delight ang prayer, it has to be a discipline. You need to discipline yourself. You need to set time to spend with God. Spend time with God. I want to encourage you, each and every one of you, to establish a dry state. And that is why sometimes, while you are dry, because you don't have a dry state to fuel the fire. Why? Because you don't have time to pray. So many people love to pray. Ang iba niya, sinabi sa ano ba sitwasyon nila sa mag-pray? When it's pray. Learn to pray when it is dry. Kung daw okay, mag-pray sila. Kung di okay, hindi sila mag-pray. No matter what situation you're facing, you need to pray. You need to
about enjoying your presence in prayer as much as you are enjoying God's presence. Handle din ni Jesus ang mga church. If you will not pray, you will beware. If you don't fast, you will not fast. Actually, I have 3 sticks. I want to give you just one. Number 1, stick is prayer. Study number 2, reading the word. Number 3, fellowship. Number 4, sacrificial. I have no time. Time's running out. We need to pray that God will make us nakakalayo ang ginagawa sa Diyos natin. Let's all stand. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. How to keep burning. I want you to keep burning. I want you to keep on fire. Don't allow the storm, the shipwreck, and the rain to stop you